Rendell Tagalog Love Stories presents. Dayan, narinig mo na ba yung balita? Naku, may bisita raw na parating ngayong fiesta rito sa Ormoc. Maagang bungad sa akin ni Lina, ang isa sa mga suki kong mamimili rito sa pamilihang bayan. Ngumiti ako sa kanya ng matamis at saka mabilis na inayos ang mga nakakalat sa lamesa. Lagi namang may bisita rito sa atin kapag fiesta, hindi ba? Sanay na ako sa mga tao riyan. Sino naman ngayon? Si Daniel Padilla, Catherine Bernardo, Liza Soberano. Hindi ba nga kami ang nag-aasikaso sa mga ganon? Natatawang umiling si Lina. Naku, hindi yun ang ibig kong sabihin. Hindi ba may mga opisyales din ng gobyerno ang dito lumaki sa Ormoc? Aba ay ang aking balita, ipapadala raw ng Senado rito si Senator Roman Fierro at mananatili raw rito ng ilang linggo dahil may outreach program na isasagawa. Natigilan naman ako nang marinig ang pangalang binanggit ni Lina. Sino raw ulit? Nauutal ko pang tanong. Si Senator Roman Fierro, yung single na senator na hanggang ngayon wala pa ring girlfriend, ngunit ubod ng gwapo. Nakagat ko ang aking ibabang labi at humugot ng malalim na hininga. Ano nga ulit ang bibilihin mo? Yung dati pa rin, Dayan. Kumuha ako ng 2 pirasong malaking bangus at tinimbang yon. Pagkabanggit ko ng presyo, agad na nagbayad si Lina at umalis na rin. Oh, bakit ganyan na itsura mo? Bakit parang nakakita ka ng multo? Tanong ni Efren, ang pinsan ko na kasama ko sa pagtitinda rito sa palengke. Siya ang pumapalit sa akin kapag tapos na ang shift ko. Ang kanyang ina ang may-ari ng pwesto. Tumingin ako sa kanya at umiling. Ha? Ako? Wala. Sabi ko, habang nagmamadaling hinubad ang apron na suot ko. O siya, aalis na ako. May pasok pa ako sa convenience store. Ikaw na rito ha? Kapag hinanap ako ni auntie, sabihin mo pumasok na ako sa ibang trabaho ko. Tumango naman si Efren. Sige Ate Dayan, siya nga pala pinapasabi ni Mama na kapag may oras ka mamayang hapon pakidaanan daw si Chuchay sa school. Wala kasi si Papa, hindi masusundo si Chuchay dahil may lakad dito sa bayan. Tumango naman ako sa kinuha ang shoulder bag at isinabit iyon sa aking balikat. Paglabas ko ng pamilihan, agad kong nakita ang mga banderitas na nakasabit sa daan. Sa bawat sulok ng daan, maraming nagtitinda ng mga pagkain. Maraming sasakyan ang dumadaan. Ang Ormoc ay isang syudad sa Leyte. Habang tumatagal, patuloy ang pag-unlad nito kasabay ng pagpapatayo ng mga infrastructure at mga gusali na may kinalaman sa kaunlaran ng lugar. Dito ako lumaki kasama ng pamilya ko. Noong bata ako, masayang-masaya ako kapag sumasapit ang pista dahil dinadala ako ng mga magulang ko sa peryahan. At dahil din sa pista, nakilala ko ang lalaking unang nagpatibok ng puso ko. Sa edad na 16 na taong gulang. Iyon ay walang iba, kundi si Roman Fierro, ang bunsong anak ng pinakamayamang pamilya rito sa Leyte. Gwapo si Roman, mabait, kumpara sa ibang kapatid niyang lalaki na pinaglihi sa sama ng loob. Maraming may gusto kay Roman, lalo na nang mag-aral ito ng kolehiyo sa syudad sa Manila. Umuuwi lamang ito kapag bakasyon. Naging magkaibigan kami ni Roman noong minsan pumunta siya rito para sa fiesta. Ilang beses niya akong tinulungan sa pagtitinda. Nagkapalagayan ng aming loob at sa loob ng ilang taon, siya ang aking naging kasangga sa lahat ng bagay. Handa na akong aminin sa kanya ang nararamdaman ko. Ngunit bigla na lang siyang umalis nang walang paalam. Pumunta siya ng ibang bansa para mag-aral. Ilang linggo lang ang lumipas noong umalis siya. Namatay ang mga magulang ko dahil sa isang aksidente. Wala akong matakbuhan. Wala akong malapitan.
Paglipas ng ilang taon, marami nang nangyari. Hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral. Pinasok ko ang iba't ibang trabaho para lang masuportahan ang sarili ko. Ni sa imahinasyon, hindi ko naisip na babalik si Roman dito sa Ormoc. Kaya ganito na lang siguro ang pagkabigla ko dahil sa aking nalaman. "Miss, magkano rito?" Tanong sa akin na isang customer na siyang nagpabalik sa akin sa kasalukuyan. Napatitig ako sa tissue roll na hawak nito. "20 ho." Baliwala itong umalis sa harap ko at nagpatuloy sa pamimili sa loob ng convenience store. Ganito ang buhay ko sa araw-araw. Pagkatapos ko sa palengke, lilipat ako sa store at pagkatapos naman sa bandang hapon, umi-extra ako sa plaza na maging serbidora sa isang kainan. Marami kasing tao sa plaza tuwing hapon, kaya bandang hapon din ang bukas ng eatery. Alam niyo bang bibisita raw rito sa Ormoc yung gwapong anak ni Governor Simon na si Roman Fierro? Balita ko, wala pa rin daw asawa hanggang ngayon. Bahagya akong natigilan nang marinig ang pinag-uusapan ng dalawang babae na umorder ng pagkain. Talaga? Hindi ba ang gwapo nun? Bakit na wala pang asawa? Baka naman bading. Grabe ka naman. Baka naman pihi ka lang. O baka may hinihintay. Baka rin may girlfriend na at nagpaplano ng magpakasal. Alam mo naman yung si Sen Roman. Napaka-pribadong tao. Tumango ang isang babae sa tinura ng kasama. Basta. Sigurado ako na maraming dadayo rito sa atin para lang makita siya. Dinaig pang celebrity ng tao na yun eh. Sobrang gwapo ba naman kasi? Nang mailapag ko ang order nila sa mesa, ay bumalik na rin ako sa loob. Agad naman akong hinila ng kaibigan kong si Vina. "Uy, narinig mo yun? Uuwi raw ang first love mo." Napasimangot naman ako sa kanya at sinamaan siya ng tingin. Narinig ko syempre, may tenga kaya ako. Bakit hindi ka excited? Umangat ang kilay ko. Sandali kong inilapag ang tray sa mesa at sumandal sa pader habang nakahalokip-kip. Bakit pa ako magiging excited? Para saan? Maraming taon na ang lumipas. Hindi ko na nga siya naaalala kundi lang dahil sa balitang narinig ko. Pabiro akong kinurot ni Vina sa tagiliran, kaya nahampas ko ang kanyang kamay. "Sus, aminin mo na kasi. Hinihintay mo siya. Sa edad mong lampas na sa kalendaryo, never ka pang nagka-boyfriend. Hindi mo man sabihin sa akin, Dayan, pero alam kong umaasa ka pa rin sa kanya." Sinamaan ko siya ng tingin at inirapan. "Alam mo kung ako sa'yo, kumain ka na lang. Kung ano-ano sinasabi mo, gutom lang yan." "Hay nako, Dayan, kapag nagtagpo ulit ang landas niyo ni Roman, maniniwala na ako sa magic ng pag-ibig. Kung sa bagay, sabi nga ron sa nabasa ko, love is sweeter the second time around." Anong second time ang pinagsasabi mo riyan? Hindi naman naging kami ni Roman. Hindi man naging kayo, alam nyo naman pareho na gusto nyo ang isa't isa. Masyado pa lang kayong bata nun. At isa pa, marahil ay hindi tamang timing para sa inyo. Sinamaan ko muli ng tingin si Vina. "Ano namang alam mo sa timing?" "Aba, marami. Tingnan mo nga kami ni Jose. Sa sobrang sakto palagi ng timing namin sa mga bagay, nakakatatlong anak na kami." Napangiwi ako nang marinig iyon sa kanya. Pakiramdam ko ay nabugbog ang katawan ko dahil sa buong maghapon na pagtatrabaho. Pag-uwi ko sa aking apartment, humiga ako agad ng kama. Hindi pa man ako nakakatagal sa pagkakahiga nang makarinig ako ng sunod-sunod na katok sa pinto ng aking silid. "Dayan, lumabas ka dyan! Narito na naman tong manliligaw mong si Kiyo. Lasing! Nanggugulo sa baba. Labasan mo na! Nakakabulahaw sa mga kapitbahay eh." Reklamo ni Aling Ising na nagkakamot pa ng batok nang maabutan kong nakatayo sa labas ng aking silid. "Pasensya na ho. Teka, lalabasin ko na." Pagkasara ko ng pinto, dali-dali akong tumakbo pababa at nakita si Kiyo roon na patay lasing.
Kulang na lang ay humiga ito sa daan at maglupasay. Dayan, mabuti naman at lumabas ka. Napangiwi ako nang makita itong tumayo at pasuray-suray na naglakad patungo sa akin. Maraming tao sa paligid. Maraming nakakakita kaya hindi ko maiwasang mahiya. Umuwi ka na, Kiyo. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na hindi ako pwede? Wala akong plano mag-boyfriend. Bakit naman, Dayan? Hindi ka na rin naman bata. Ano pa bang kailangan mo? Okay naman ako ah. Hindi mo ba ako gusto dahil sobrang gwapo ko? Narinig ko ang tawanan ng mga tao sa paligid. Hoy, Kiyo! Kapal din ang mukha mo. Saan ang kagwapuhan na pinagmamalaki mo? Mukha kang adik sa kanto. Sabi ng isang lalaki, nakabababa lang. Si Gary, ang itinuturing kong nakatatandang kuya sa lugar na to. Isa sa mga kagawad si Gary, kaya nirerespeto ito ng karamihan. Tigilan mo itong si Dayan. Umakbay sa akin si Gary at napansin ko naman ang paghaplos niya sa balikat ko. Sa totoo lang, hindi ako sanay na may humahawak sa akin. At sa pagkakatanda ko, ang huling humawak sa kamay ko ay si Roman. Kaya nawiwirduhan ako kapag may lumalapat na kamay ng kung sino sa braso ko o sa balikat ko man lang. Hindi ko naman pinag-iisipan ng masama si Gary. Pero kahit anong gawin ko, syempre, ang nasa isip ko ay lalaki pa rin siya. At hindi pa rin maganda na umaakbay siya sa akin gayong may asawa siya. Mabait pa naman sa akin si Cindy. Nakakahiya sa kanya. Ngunit sa kabilang banda ng aking isipan, baka naman nagiging mabait lang si Gary at talagang gusto niya lang akong tulungan na mapaalis si Kiyo. Umuwi ka na, Kiyo. Kung manliligaw ka kay Dayan, huwag kang pupunta rito ng lasing para hindi ka pinagtatawanan ng mga tao. Binitiwan ako ni Gary. Kaya naman kahit paano ay nakahinga ako ng maluwag. Nang makaalis na si Kiyo, bumalik si Gary sa kinatatayuan ko. Huwag ka mag-alala. Sisiguraduhin kong hindi na makakapunta si Kiyo rito. Nang sa ganon, ay wala ka nang kailangang isipin. Ngumiti ako at tipid na tumango. Salamat, Gary. Tatanawin kong isang malaking utang na loob ang bagay nito. Dayan, may gagawin ka ba? Nag-angat ako ng tingin sa kanya nang marinig ang kanyang tanong. Gagawin? Ngayon? Wala naman. Bakit, may kailangan ka? Tumango naman siya. Sakto, kasi may hinahanap ako sa storage room. Madilim doon dahil walang ilaw. Kung maaari, pwede mo ba akong tulungan? Magtatagal ba tayo ron? Si Cindy, hindi ba pwedeng siya na lang tumulong sa'yo? Wala pa kasi siya kailangan ko ng bagay na yun. Huwag ka mag-alala, Dayan. Saglit lang naman tayo sa storage room. Wala pang 10 minutes, mahanap ko na yun. Bilang ganti sa mga tulong niya sa akin, wala na akong nagawa kundi sumama kay Gary. Madilim sa dulong bahagi ng tenement. Ayaw nga pumunta ng mga bata ron dahil sa paniniwalang may multo roon. Ako naman, kahit na may multo, hindi naman ako natatakot. Hindi kasi talaga ako matatakotin. Hindi naman kasi nila ako mahahawakan. Kung meron man akong dapat katakutan, iyong mga taong buhay. Dahil ang mga yon, may kakayahan kang saktan at posibleng maging biktima ka pa ng karumal-dumal na krimen. Hawak ko ang flashlight at nakasunod lang ako kay Gary ng mga oras na yon. Dayan, bakit ba ang layo mo sa akin? Nahihiya ka ba? Huwag kang mag-alala. Hindi kita kakainin. Di naman ako monster, no? Tipid ng ngiti ang binigay ko kay Gary. Nang makarating kami sa storage room, binuksan niya yon. Lapit ka pa, Dayan. Para naman kahit paano maabot ng liwanag itong loob. Para makita ko na rin ang hinahanap ko. Nang hindi ko gawin ang sinasabi niya, nagulat na lang ako nang bigla niya akong hawakan sa kamay at hinila papasok. Bumangga tuloy ang mukha ko sa kanyang dibdib. Sorry, Gary. Nabibigla ko pang sabi dahil akala ko ay nasaktan ko siya. Nang mag-angat ako ng tingin ay nakita kong titig na titig sa akin si Gary.
Parang nanlilisik ang kanyang mga mata. Lalo na noong bumaba ang kanyang tingin sa bandang leeg ko. Napakaganda mo talaga, Dayan. Bakit ba hanggang ngayon wala ka pa ring boyfriend? Walang nakikinabang sa katawan mong yan. Tanong niya, saka hinawakan ng bewang ko at hinapit palapit sa kanya. Kumunot ang noo ko at mabilis ang pangyayari na naintindihan ko kung anong ginagawa ni Gary. Mas lalong nanlaki ang aking mga mata nang maramdaman ko ang kanyang pagkalalaki sa bandang puson ko. Gary, bitawan mo ko. Mahina, ngunit mariin kong sabi sa lalaki. Bakit kita bibitawan? Nandito na tayo. Ipatikim mo naman sa akin ang birhen mong katawan, Dayan. Hindi ko na kinaya ang sinabi niya, kaya tinulak ko siya ng ubod ng lakas. Nawala naman siya ng balanse kaya tumumba siya. Mabuti at bukas ang pinto. Hindi ko na inalintana ang dilim. Basta ang gusto ko lang gawin ay makaalis sa lugar na yon. Mabait si Gary sa akin, alam ko yon. Malaki rin ang tulong niya sa pagtanggap sa akin dito sa tenement bilang pinuno ng samahan. Ngunit hindi ko akalain na mangyayari ang ganito. Kung lahat naman pala ng kanyang tulong ay may kapalit, mas gugustuhin ko na lang na walang makuhang tulong sa kanya. Ilang beses na tumama ang katawan ko sa pader dahil sobrang dilim ng kinaroroonan ko. Naririnig ko pa rin na hinahabol ako ni Gary. Dayan! Sigaw niya. Nang maaninag ko ang liwanag ay mas lalo ako nagkaroon ng lakas ng loob. May mga taong nadadaanan ako na napapatingin sa akin. Wala akong ibang gustong gawin kundi makaalis sa tenement na yon. Dayan, mag-usap tayo! Takot na takot ako at gusto ko na lang magtago. Malapit na sa kinaroroonan ko si Gary. Katapusan ko na kapag naabot niya ako. Pero napahinto na lang ako sa pagtakbo nang may mabunggo akong isang lalaki. Nabigla pa ako nang yakapin ako nito. Dayan! Sigaw ni Gary. Dayan? Nang marinig ko ang boses ng lalaking nakayakap sa akin ngayon ay pakiramdam ko, tumigil ang pag-ikot ng mundo. Dahan-dahan akong nag-angat ng tingin at parang sasabog ang puso ko na makitang si Roman yon. Roman? Ngumiti siya ng ubod ng tamis. Nang pasadahan ko ng tingin ng kanyang kabuuan, parang gusto ko na lang bumalik sa pagiging high school dahil sa kilig na nararamdaman ko ngayon. Wala nang iba. Ngingiti na sana ako nang bigla akong narinig muli ang boses ni Gary. Nagsimula na naman ang panginginig ng katawan ko dahil sa takot. Anong nangyari, Dayan? Please, ilayo mo muna ako dito, please. Please, kailangan ko ng tulong mo. Mahinang bulong ko kay Roman. Sino ang lalaking yan? Boyfriend mo? Tanong ni Gary. Nakasuot ng sombrero si Roman kaya hindi ito makikilala ng kahit na sino. Oo, boyfriend ko. At bakit? Palaban na sabi ko. Hindi ako naniniwala, Dayan. Ikaw na yata ang pinakapihikang babaeng kilala ko. Imposibleng magkakaroon ka agad ng boyfriend. Humugot ako ng malalim na hininga at bahagyang lumayo kay Roman. Ngunit bago pa man ako makapagsalita, bigla na lang inalis ni Roman ang kanyang suot na sombrero at humarap kay Gary. Bakit? Mukha bang hindi ka panipaniwala na magkakaroon ng boyfriend si Dayan? Kinabahan ako dahil baka makilala siya ng mga tao. At tama ako. Wala pang ilang segundo, may ilang tao ang sumigaw na. Si Senator Fierro! Sabi ng mga ito at mabilis na nagsilapitan. Umalis ka na! Sabi ko kay Roman. Ngunit matigas ang ulo nito. Walang pinagbago kahit noon pa man. Hindi ako aalis dito hanggat hindi kita kasama. Anong ginawa sa'yo ng lalaking yun? Tanong ni Roman sa akin pagkahinto niya ng kanyang sasakyan sa gilid ng daan na hindi gaanong dinadaanan ng mga sasakyan. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala na narito siya ngayon sa Ormoc. Ang buong akala ko ay pupunta lang siya upang umattend ng pista. At syempre, konting bisita sa mga outreach program.
Hindi ko in-expect na makikita ko siya sa ganitong pagkakataon. Magkahalong takot, kaba, at pagkapahiya ang nararamdaman ko sa mga oras na ito. Binastos ka ba niya? Bakit ka tumatakbo? At higit sa lahat, bakit ka nanginginig noong masalubong kita? Doon ka ba nakatira sa tenement? Anong nangyari sa'yo nung nawala ako? Nakatingin lang ako sa kanya habang patuloy siya sa pagtatanong. Maraming taon na ang lumipas. Pareho na kaming matatanda. Ngunit narito pa rin ang kilig at kaba na nararamdaman ko tuwing malapit siya sa akin. Dayan, okay ka lang ba? Nang makita kong nakatitig siya sa akin, saka ako umayos ang pagkakaupo sa passenger seat ng kanyang sasakyan at saka umiwas ako ng tingin. Anong ginawa niya sa'yo? Pag-uulit niya pa. Nagpasama kasi siya sa storage room na may kukunin daw siyang gamit. Mabait naman makitungo sa akin si Gary. Ang kaso, hindi ko alam kung bakit biglang naging ganun siya sa akin. Isa lang ang ibig sabihin nun. Hindi talaga siya mabait. Mararamdaman mo naman yun, Dayan. Tumigil siya sa pagsasalita at humugot ng malalim na hininga. Hindi ka na pwedeng bumalik doon. Kumunot ang aking noo. Hindi pwede. Wala akong ibang matutuluyan. Ang lugar na yun lang ang pwede kong puntahan. Yun lang ang afford kong bayaran. Tutulungan kita, Dayan. Isang hindi makapaniwalang tingin ang binigay ko sa kanya. Roman, sandali lang ha. Hinay-hinay lang. Baka nakakalimutan mo. Kababalik mo lang dito. Isa pa, hindi na ikaw ang dating Roman na kilala lang bilang gwapo at matulungin na binata. Senador ka na. Paano kapag may nakakita sa iyong press tapos kasama mo ako? Ano? Dinaig mo pang artista. Maraming mga mata at kamera ang nakasunod sa'yo. Ayokong gumulo ang buhay mo dahil sa akin. Yun lang. Mahina siyang tumawa. At bakit sa tingin mo magugulo ang buhay ko? Wala naman akong pamilya. Wala naman akong girlfriend. Ano namang masama kung makita ako ng mga tao na kasama ka? Wala naman siguro mga galit, di ba? Gaya ng sabi ng lalaki kanina, wala ka namang boyfriend. Bakit nga pala wala kang boyfriend? Hindi ko naman agad masagot ang tanong niya. Paano ko naman kasi sasabihin na siya ang dahilan kung bakit hindi pa rin ako nagkaka-boyfriend? Na kahit paano, umaasa pa rin akong babalik siya. Na sana bumalik siya. Wala, hindi ko priority. Kailangan ko magtrabaho para suportahan ang sarili ko. Tumango naman siya. Matagal nakatahimikan ang bumalot sa pagitan namin ni Roman. Medyo matagal na tayo rito. Makikisuyo sana ako kung pwede sana. Ihatid mo na ako sa lugar na tinutuluyan ko. Kahit sa labas lang. Masyadong malayo na kasi ang lugar na to. Hindi ko na kaya maglakad dahil masakit na yung katawan ko. Bigla naman niyang sinindihan ang ilaw ng kotse. Kaya nakita niya agad ang namumulang pasa sa braso ko. You're hurt. Binawi ko naman agad ang braso ko sa pagkakahawak niya. Hindi, wala yan. Sa tingin mo talaga pababayaan kitang bumalik doon, Dayan? Matapos ang lahat ng nakita ko at nalaman ko, hindi ka babalik doon. Kung ang problema mo ay matutuluyan, ako na ang didiskarte doon. Magsasalita pa sana ako, ngunit pinaandar niya na ang kanyang sasakyan. Maraming homestay sa Ormoc. Pinatayo ang karamihan doon para sa mga bakasyonistang inaabot ng gabi sa kanilang mga lakad. Doon ako dinala ni Roman. Gusto ko mang samahan ka rito, pero ina-expect ako ni Dad na uuwi ako sa bahay ngayon. Babalikan kita rito bukas, Dayan, kaya huwag kang aalis hanggat hindi ako dumarating. Hindi na ako sumagot. Pinagmasdan ko lang siya habang nagbabayad siya sa cashier. Pagod akong pumasok sa loob ng silid at nagtungo sa kama. Humiga ako roon at tumingin sa kisame. Ang daming nangyari sa araw na to. Marami ring bagay na tumatakbo sa isip ko ngayon. Ilang minuto lang at unti-unti akong nakaramdam na hinihila na ako ng antok. Hindi ko alam kung gaano ako katagal nakatulog. Basta nagising na lang ako
na tumutunog na ang cellphone ko. Pagod akong bumangon at naalalang nasa homestay nga pala ako. Bumangon na ako at nag-check out mula roon. Humugot ako ng malalim na hininga at saka pinag-isipang mabuti kung babalik pa ba ako ng tenement. Ngunit sa bandang huli, kailangan ko pa rin kunin ang mga gamit ko roon, kaya kailangan kong bumalik. Habang naglalakad ako, panay lang ang tinginan ng mga tao sa akin. Nagbubulong-bulungan pa ang mga ito habang pinagmamasdan ako. Nalaman ko na dati pala siyang kaibigan ni Sen Roman, yung si Dayan. Kaya bumisita rito kagabi at sinama pa siya paalis. Tingin mo, may relasyon sila? Grabe no, napakaswerte naman ni Dayan. Hindi pa walang girlfriend si Sen? Paano kung ligawan siya? Malabo. Baka mabait lang si Sen kaya binisita siya. Feeling ko naman ay hindi papatol si Sen sa isang mahirap na kagaya niya. Ang bagay ron, mayaman. Pwede ring modelo o artista. Grabe ka naman. Ang bitter mo. Hindi naman lahat ng mayayaman ganun. Hay nako. Sa nobela at mga teleserye lang naman pwede ang mahirap at mayaman. Sa totoong buhay, hindi ka papatulan ng mayaman kasi nga mahirap ka. Biglang bumigat ang aking pakiramdam sa mga sinabi nito. Totoo naman ang sinabi nila. Kaya rin siguro hindi naging kami ni Roman noon dahil hindi kami magka-level. O Dayan, aalis ka? Tanong ni Cindy nang makita niya ang mga gamit ko na nakalagay sa bag. Nagpatawag na rin ako ng taxi na sasakyan ko. Kinuha ko ang 2,000 sa bulsa ng aking suot na pantalon at inabot iyon sa kanya. Heto yung huling bayad ko sa kwarto. Pasensya na Cindy, kailangan ko nang umalis. Nasa kanyang likuran naman ang asawang si Gary na hanggang ngayon ay hindi pa rin ako kinakausap. May parte sa akin na umaasang hihingi siya ng paumanhin sa ginawa niya kagabi. Bakit ka aalis? May problema ka? Saan ka tutuloy ngayon? Ayaw mo na ba dito? Sa akin siya tutuloy. Sabay-sabay kaming napalingon sa lalaking nagsalita. Kumunot ang aking noo nang makita si Roman na nakatayo at nakapamulsa habang nakasandal sa pader. Senator! Tuwang-tuwang sabi ni Cindy. Tumakbo pa ito palapit kay Roman upang makipagkamay. Hindi ko akalaing darating ang araw na mahahawakan ko ang kamay mo, Sen. Grabe, napakagwapo mo. Hindi naman ngumiti si Roman. Bumaling siya sa akin at mabilis na naglakad palapit. Agad niyang kinuha ang isang malaking bag na bitbit ko. Saan mo dadalhin ang mga gamit ko? Naguguluhan kong tanong. Sa sasakyan ko. Bilisan mo at ihatid kita sa bahay bago ako pumunta sa opisina ni Dad. Ano? Teka, sandali. Kinakabahan akong nakasunod sa kanya. Ang daming mga tao ang kumukuha ng larawan kaya nanatili akong nakayuko. Mabuti na lang at heavily tinted ang kanyang sasakyan. Pagsakay namin ay agad akong humarap sa kanya. Roman, ano ba? Bakit mo ba ginagawa to? Anong kalokohan to? Kalokohan? Sa tingin mo ba kalokohan tong ginagawa ko? Sinusundo kita, Dayan. Exactly. Bakit mo ako sinusundo? Dahil titira ka sa bahay. Bahay? Bahay mo? Bakit mo naman ako dadalhin sa bahay mo? At sa tingin mo ba papayag ako na gawin mo yon? Nagkibit balikat siya. Hindi ko alam. Basta nandito ako para ilayo kita sa kapahamakan. Roman, kaya ko ang sarili ko. Hindi ko kailangan ng tulong mo para makaalis ako sa tenement na yon. Alam ko. Pero sana, Dayan, tanggapin mo ang tulong ko sa'yo. Hayaan mo naman ako makabawi sa'yo. Napasandal ako at napangiti ng pilit dahil sa sinabi niya. So ang dahilan kung bakit ka nandito ay para bumawi? Lahat ng ito ginagawa mo para makabawi? Bakit? Para saan? Dahil sa biglaang pag-alis mo noon na hindi nagpapaalam sa akin? Naku Roman, okay lang ako. Hindi mo naman ako kailangang tulungan. Hindi mo naman kailangan gawin lahat ng to. Masyado nang maraming nangyari. At hindi naman ako iyakin o balat sibuyas para iyakan ang lahat ng bagay. Nakatingin lang siya sa akin habang sinasabi ko ang mga salitang iyon. Tungkol sa bagay na yon,
Alam kong sobrang tagal na. Alam kong maraming taon na ang lumipas pero gusto ko pa rin humingi ng sorry. Nandito na ako, Dayan, no? Nandito na ako ngayon. I know that you needed me back then at wala ako sa tabi mo. Pero ngayon nandito na ako. Kung kailangan mo ng tulong ko, nandito lang ako. Lahat gagawin ko para sa'yo at para matulungan ka. Pero hindi ko kailangan ng tulong mo. Umiwas siya ng tingin sa akin. Ibinaling niya ang kanyang tingin sa daan at pinaandar ang kanyang sasakyan. Roman, hindi ka nag-iingat? Alam mo sa ginagawa mong yan? Baka mamaya o bukas hindi natin alam kung kailan. Makita mo na lang ang sarili mong laman ng tabloid. Hindi makakabuti yun sa imahe mo bilang isang senador. Wala akong pakialam kung anong tingin nila sa akin. Kung sa paningin naman ng taong gusto ko ay wala akong kwenta at isa akong mangiiwan. Ano? Nanlalaki ang mga mata na tanong ko sa kanya, ngunit hindi na siya nagsalita. Sa isang village pumasok ang kanyang sasakyan. Magaganda ang bahay na naroon. Ilang sandali lang ay huminto ang sasakyan sa isang magandang bahay na may magandang disenyo. Kaninong bahay to? Bahay ko rito sa Ormoc. Pero walang nakatira dahil palagi naman akong nasa Maynila. O bakit tayo nandito? Pinapakita mo lang sa akin ganon? Iba rin talagang trip mo, no? Dito ka titira. Ano? Hindi ko na napigilan ang sarili ko na mapasigaw dahil sa sinabi ni Roman. Anong tingin mo sa akin, bayarang babae na pwede mong ibahay? Naningkit ang kanyang mga mata. Ganyan ba kasama ang loob mo sa akin, Dayan? Para isipin na yun ang dahilan kung bakit kita dinala rito? Alam kong bahay ko ito, Dayan. At gaya ng sabi ko, walang umuuko pa rito ngayon. Dahil nasa Manila ako. Kaya dito ka titira para may mag-alaga ng bahay. Wala kang babayaran. Kailangan mo lang linisin at bantayan ang bahay na ito. Hindi pa ba pabor yun sa'yo? Wala ka nang gagastusin, may titirahan ka pa. Kung iisipin kong mabuti, malaking bagay nga ito sa akin. Kapag tinanggap ko ang pagtuloy rito, mas makakapag-ipon ako ng pera. Talaga bang okay lang sa'yo? Mahinahon kong tanong sa kanya. Oo, sayang din kasi ang bahay na to. Pinagawa ko pa naman ito para may bahay ako dito sa Ormoc. Kaso bihira ako umuwi. Mabibilang lang kung kailan. Tapos, lagi pa akong doon tumutuloy sa malaking bahay ni na Mami. Humugot ako ng malalim na hininga at nagpasalamat sa kanya. Hindi ko alam kung ginagawa mo lang ba to dahil kaibigan mo ako o naaawa ka sa akin pero salamat pa rin ha. Malaking tulong to. Huwag ka mag-alala, aalagaan ko ang bahay mo. Ngumiti siya sa akin at tumango. Alam kong aalagaan mo, kagaya ng pag-aalaga mo sa akin nung bata pa tayo. Tinulungan niya ako sa paghahatid ng mga gamit sa loob ng bahay. Dahil medyo marami yon, napagod kami sa pag-aasikaso. Umupo lang siya sandali sa sofa at ilang minuto lang ay nakatulog na siya. Napagdesisyonan ko namang magluto, kaya lumabas muna ako ng convenience store at bumili ng pasta. Magluluto ako ng spaghetti dahil alam kong paborito niya yon. Nasa kusina ako at abala sa pagmimix ng pasta ng sauce nang marinig ko ang yabag niya papasok doon. Nagluto ka ng spaghetti? Tanong niya habang matamis ang ngiting binibigay sa akin. Tumango naman ako. Oo, naisip ko na paglutuan ka. Total, paborito mo naman to, hindi ba? Oo naman, lalo na kapag luto mo. Kumuha ako ng isang pinggan at naglagay ng sapat na dami ng spaghetti at inabot iyon sa kanya. Kumain na rin ako kasabay niya dahil nagutom din ako bigla. Bakit nga pala wala ka pang asawa ngayon? Tanong niya sa akin dahilan para mapahinto ako sa pagnguya ng pagkain. May hinihintay ka ba? O ayaw mo lang talaga mag-boyfriend o magkapamilya? Tipid akong ngumiti. Hindi ko rin alam. Baka may hinihintay ako. Or pwede ring kaya wala pa rin kasi ayaw pa ibigay sa akin ni Lord. Hindi naman ako nagrereklamo sa buhay ko. Masaya ako
sa kung anong meron ako ngayon. Hindi pa rin naman ako handang magkapamilya. Una, wala akong bahay. Wala rin akong maraming pera. Saan ko naman patitirahin ang magiging anak ko, di ba? Nang hindi siya sumagot, ako naman ang nagtanong sa kanya. Ikaw, bakit hanggang ngayon wala ka pa ring asawa? Kahit girlfriend, may hinihintay ka rin ba? May naiwan kasi ako, kaya bumalik ako rito. Umaasa na sa pagbalik ko ay matatanggap niya na ako. Kumabog ng malakas ang dibdib ko. Ako ba ang tinutukoy niya? Malaki ang pagkukulang ko sa kanya. Marahil nung panahong iniwan ko siya, sobrang lungkot niya. Ngayon pa lang ako nagkaroon ng lakas na umuwi at bumawi sa kanya. Pwede bang magtanong? Ako ba ang tinutukoy mo? Isang marahang tango ang binigay niya sa akin. At pakiramdam ko, natunaw ang puso ko sa ginawa niyang pag-amin. I'm sorry, Dayan. Huwag mo sanang isipin na hindi kita nagustuhan noon. Na hindi ka mahalaga. Maraming beses na pwede kang bumalik, Roman, pero hindi mo ginawa. Sambit ko sa malungkot na boses. Alam ko, natakot ako. Takot ako na baka hindi mo na ako tanggapin. Kahit bilang kaibigan kasi galit ka. Nagalit naman talaga ako, Roman. Pero hindi porket galit ako, ibig sabihin yun ay hindi ka na importante sa akin. Matagal tayong naging magkaibigan. Sa tingin mo ba itatapon ko ang pinagsamahan natin dahil lang galit ako? Pasensya na. Ngayon lang ako nagkaroon ng lakas ng loob na bumalik. Wala rin sana talaga akong plano pero pinilit ako ng nanay ko. Ngumiti ako sa kanya. Maganda na ang ormok. Kaya nga marami nang pumupunta dito na turista. Hindi ka maboboard dito. Kahit naman walang magagandang lugar na matatagpuan dito, hindi pa rin ako maboboard dahil nandito ka. Dayan, alam kong matagal ko na dapat itong tinanong sa'yo. Alam kong long overdue na pero pwede ba kitang ligawan? Kung kanina sobrang lakas ng tibok ng puso ko, ngayon halos gusto na nitong kumawala sa ribcage ko. Liligawan mo ko? Hindi ka ba natatakot sa sasabihin ng ibang tao? Dayan, bakit ko naman iisipin ang sasabihin ng ibang tao? Nasa tamang edad na tayo. Lampas na nga sa tamang edad. Hindi ba dapat ay hindi na natin problema kung ano ang iisipin ng iba? Dahil kahit anong mangyari, wala namang madudulutin sa atin na mabuti. E paano ang mga magulang mo? Sigurado akong may inirereto sila sa iyong mga babae. Kahit ireto pa nila sa akin ng mga artista, wala akong pakialam. Ikaw ang gusto ko. At nararamdaman kong gusto mo rin ako. Hindi ba natin pwedeng ituloy ang kung anong meron tayo noon? Kagat ang ibabang labi ay tumango ako ng marahan. Dahil sa ginawa ko, tumayo siya at nagbadaling lumapit sa akin. Hinawakan niya ang kamay ko at hinalikan ito. Tumayo na rin ako upang yakapin siya ng mahigpit. Miss na miss ko siya. Iyon ang nararamdaman ko sa mga oras na yun. Narinig ko ang balita na sa bahay ka na raw ni Senator nakatira. Sabihin mo nga sa akin, Dayan, anong score niyo ni Senator Fierro? Nakangising tanong sa akin ni Vina habang nag-aayos kami ng mga gamit. Inirapan ko naman siya. Vina, pati ba naman ikaw? Hindi na nga ako makapagtrabaho ng maayos dahil sa mga nagkalat na balitang yan. Lahat na lang ng tao gustong malaman kung anong relasyon naming dalawa. Namewang si Vina sa harapan ko. Aba natural, crush ng buong bansa ang lalaking yon. Malamang, naiintriga ang mga tao sa sitwasyon nyo. Kaya kailangan mong ikwento sa akin dahil excited na rin akong malaman kung ano ba talagang nangyari. Huminto ako sa ginagawa ko upang humarap kay Vina. Kinuwento ko sa kanya ang nangyari roon sa dati kong tinutuluyan. At galit na galit siya nang malaman ang ginawa ni Gary. Bakit hindi mo sinabi kay Cindy? Hinayaan ko na lang. Isa pa buntis si Cindy. Mahirap na at baka
maging dahilan pa ako ng hiwalayan nilang dalawa. Hindi ba mas okay yun? Para malaman ni Cindy ang kababuyan ng asawa niya. Kunwaring santo, masama rin pala ang ugali. Ang bait pa naman ang tingin sa kanya ng mga tao. Kakarma hindi yung si Gary. Huwag ka mag-alala. Hindi naman niya ako nagalaw. Kapag sinubukan niya ulit na gawin sa akin ang bagay na yun, hindi na ako magdadalawang isip na ipahuli siya sa pulis. Aba, dapat lang, Dayan. Ang ganda mo pa naman. Lahat nahuhumaling sa'yo. Kaya pati si Gary, kita mo, interesado sa'yo. Pero sinasabi ko, kung papatol ka na rin lang, doon ka na kay San Fierro. Gwapo na, mayaman pa, higit sa lahat ay mabait. Nang tumigil ulit siya sa pagsasalita, itinuloy ko na ang kwento. Tuwang-tuwa naman si Bina nang malaman niyang sa village na ako nakatira. Inabot ng gabi ang trabaho ko ngayong araw. Medyo hirap ako maghanap ng tricycle kaya nanatili muna ako sa gilid ng daan. Dayan, pwede ba tayo mag-usap? Pakiramdam ko ay tumayo lahat ng balahibo ko sa katawan nang marinig ang boses ni Gary sa likuran ko. Dahan-dahan akong umikot paharap sa kanya. Anong ginagawa mo rito? Kabadong tanong ko. Inikot ko ang aking paningin sa paligid, ngunit walang tao. Dayan, yung tungkol sa nangyari nung nakaraan. Umatras ako dahil bigla akong naalala ang ginawa niyang paghigit sa akin at ang pagtatama ng katawan namin. Hindi ko maiwasang mandiri. Nang akmang hahawakan niya ako sa braso, ay mabilis akong tumakbo palayo. Dayan, sandali! Ang lakas ng tibok ng puso ko. Takot na takot ako. Ngunit sa kalagitnaan ng aking pagtakbo, nagulat na lang ako nang biglang tumumba sa daan si Gary. Huminto ako nang makitang may isang taong dumating. Si Roman. Nanlalaki ang aking mga mata na nagbadali akong bumalik. Roman! Ikaw hayop ka? Hindi ka pa talaga nagsisi sa ginawa mo? Ngayon may plano ka pang ulitin? Impit akong napatili nang sipain ni Roman sa sikmura si Gary. Magpasalamat ka nga dahil hindi kita pinahuli. Kahit na may kakayahan akong gawin yun. Tapos ngayon uulitin mo pa? Hindi na yata nakakatuwa yung ginagawa mo. Panay naman ang igik ni Gary sa tuwing sisipain siya ni Roman sa tagiliran. Ilang sandali lang ay dumating na ang mga pulis at dinampot na mga ito si Gary. Bumaling ako kay Roman na masama pa rin ang itsura. Salamat at dumating ka. Mahinang sambit ko kahit na alam kong hindi niya ako papansinin. Nang tumingin siya sa akin, pinagtaasan niya lang ako ng kilay. Kung ano man yung nagawa ko, gusto kong humingi ng pasensya. Mas lalong nagsalubong ang kilay niya habang nakatingin sa akin. Seryoso ka ba, Dayan? Hindi mo alam kung anong ginawa mo? Sige, kung hindi mo alam, ipapaalala ko sa'yo. Sinabi ko sa'yo kanina na hintayin mo ako at susunduin kita. Kahit gaano pa kagabi yan, susunduin kita dahil hindi ka safe sa labas. Pero anong ginawa mo? Hindi ka nakinig sa akin. Kahit anong sabihin ko yata, hindi ka makikinig eh. Napayuko ako habang pinakikinggan ng mga sinasabi niya. Nang gabing iyon, inihatid niya lang ako sa bahay pagkatapos ay umalis siya. Pagod akong umupo sa sofa at guilty na inisip ang katangahan ko. Tama siya. Kung nakinig lang sana ako, edi sana hindi nangyari yung kanina. Buong gabi akong dilat. Hindi ako makatulog dahil kung ano-anong pumapasok sa isip ko. Mga bandang 3:00 nang marinig kong may pumaradang sasakyan sa labas. Dali-dali akong lumabas ng aking silid at sinilip kung sino ang dumating. Kumunot ang aking noon na makita si Romana, paggewang-gewang sa paglalakad papasok. Binuksan ko ang pinto para sunduin siya. Hinawakan ko siya sa braso, dahilan para mapahinto siya sa paglalakad. Dayan, ani habang nakangiti ng ubod ng tamis. Lasing ka, bilisan mo at na makapagpahinga ka na. Umiling naman siya. Hinawakan niya ang 2 kamay ko at bigla na lang siyang lumuhod sa harapan ko. At alam kong ginawa niya lang yun dahil lasing siya. Dayan, alam mo ba?
Ang saya-saya ko nang malaman kong wala ka pa ring asawa. Sobrang saya ko nung malaman kong hindi pa ako huli, na pwede pa akong bumawi. I'm sorry. I'm really sorry if I came too late. Marahan akong umupo nang sa ganun ay mapantayan ko ang kanyang muka. Ngunit pagkaupo ko pa lang, may sinabi siya na mas ikinagulat ko. Kapag niyaya ba kitang magpakasal, papayag ka ba, Dayan? Nagpo-propose ka ba sa akin, Roman? Tumango-tango naman siya. Kung kailan lasing ka? Please, believe me, Dayan. Hindi ako lasing. Humugot ako ng malalim na hininga at tinitigan siya sa mga mata. Isang marahang iling ang binigay ko sa kanya. Nakita ko ang pagsilay ng lungkot sa kanyang mga mata. At mukhang hindi nga siya lasing dahil nang tanggihan ko ang alok niya, bigla na lamang siyang tumayo at tumalikod sa akin. Nauna siyang pumasok sa loob ng bahay at bigla na lang ako natauhan nang ma-realize na seryoso talaga siya. Kinabukasan, nagising ako, wala na siya sa bahay. Unang araw ng fiesta sa Ormoc, kaya naman naintindihan ko na masyado siyang abala. Sigurado ako na maraming mga kabahayan na nag-imbita sa kanya. Marahil ay nasa bahay siya ng mayor at masayang nakikipagkwentuhan. Maraming tao ngayon sa palengke kaya naman marami rin kaming benta. Nang bandang hapon, nagtungo na ako sa convenience store. Maraming mga turista kaya hindi rin ako nabakante sa trabaho. Grabe, nakakapagod. Ang dami nating benta. Sure ako may dagdag sahod tayo ngayon. Ani Vina. Ako naman ay buong maghapon na hindi mapakali. Hindi ko pa rin kasi nakikita ni anino ni Roman. Kinakabahan ako dahil mukhang talagang galit siya sa akin. Hoy, okay ka lang? Tanong sa akin ng kaibigan ko. Oo, ayos lang. Bakit parang hindi maipintay ang mukha mo? May inaabangan ka? Si Senator Fierro ba? Susundayin ka ba niya? Umiling ako. Hindi, baka mag-tricycle lang ako. Hindi ka dadaan sa amin? Nagluto ng handa ang biyanan ko. Ayaw mo makikain? Hindi na. Hindi rin naman ako nagugutom. Kung sa bagay, saka marami ka rin natanggap na kung ano-ano ngayon. Porket alam na nila na may something kayo ni Sen. Nagiging mabait na sa'yo ang mga tao rito, samantalang dati dinadaan-daanan ka lang nila. Ngumiti naman ako ng tipid. Hayaan mo sila. Saka itong mga pinamigay nila sa akin, di ko naman to aangkinin. Inabot ko sa kanya ang ilang mga supot. Ibigay mo sa mga anak mo. Hindi ko naman makakain itong mga candies na to. Itong iba, ibigay mo sa mga pamangkin mo. Paano ka? Walang matitira sa'yo. Hindi ko naman kailangan ng mga to. Nagpasalamat sa akin si Vina. Umalis ako, na bag lang ang dala ko. Hanggang makauwi ako, mabigat pa rin ang pakiramdam ko. Nanatili akong gising hanggang sumapit ang 11:00. Pero wala pa rin dumarating na Roman. Hanggang kinabukasan, wala pa rin siya. O mamaya raw, sabi ni boss, may service tayo sa plaza. Maraming bisita, kaya kailangan tayo. Huwag kayong mawawala, doble raw ang sasahurin natin mamaya. Sabi ng isa sa mga kasama namin sa trabaho. Sasama ka ba? Tanong ni Vina na bahagyang nag-aalala. Tipid na tango ang binigay ko. Sayang din yun, saka 2 hours lang naman. Baka kailangan lang talaga nila ng assistant para sa mga VIP. Oo nga no, saka baka nandun din si Roman. Nang marinig ko ang pangalan ni Roman, mas lalo akong nagkaroon ng interes na sumama. Kailangan ko siyang makita at makausap. Ayokong ma-misunderstand niya yung nangyari noong nakaraang gabi. Gusto kong ipaalam sa kanya na hindi ko naman talaga siya tinanggihan. Nang makapasok kami sa plaza para mag-serve ng pagkain, agad kong inilibot ang paningin sa paligid. Sa sobrang daming tao, pero kahit ganun pa man, malayo pa lang. Tanaw ko na si Roman. Akmang lalapit ako sa kanya nang makita kong abala siyang nakikipag-usap sa babaeng kasali sa pageant.
Masaya siyang nakikipagtawanan. Habang ang babae, panay ang haplos sa kanyang braso. Hindi ko maipaliwanag ang inggit at kaba na nararamdaman ko sa mga oras na yon. Parang gustong sumabog ng puso ko. Nasasaktan ako na nakikita ko siyang masaya habang kausap ang ibang babae. "Dayan!" Sigaw ni Vina. Dahil malapit ako sa kinaroroonan ni Roman, maging ito ay napalingon sa gawi ko. Nang makita niya ako, bigla siyang lumayo ng bahagya sa babae. "Okay ka lang?" Tanong ni Vina nang makita niyang malapit nang bumagsak ang pinipigilan kong mga luha. Si Roman naman ay tila nataranta nang makita niya ang reaksyon ko. "Vina, magbabanyo lang ako. Pwede bang ikaw na magdala nito sa mga bisita?" Dali-dali namang tumango si Vina nang iabot ko sa kanya ang tray na may lamang sandwiches. Ako naman, nagtungo sa pinakamalapit na comfort room. Mahal ko si Roman, bata pa lang kami. Kaya ako nasasaktan ngayon. Kagabi lang nag-propose siya sa akin. Tapos dahil lang sa pag-aakala niyang tinanggihan ko siya, kumausap na agad siya ng ibang babae. Dahil hindi ako pwedeng magtagal, mabilis ako naghilamos ng muka at sinikap na mapakalma ang aking sarili. Nang magdesisyon ako lumabas, agad naman akong napahinto nang makita si Roman na nakasandal sa pader sa labas ng banyo. Tila kanina pa siya roon naghihintay. "Anong ginagawa mo rito?" Tanong ko sa kanya at saka dire-diretsyong naglakad patungo sa gitna ng plaza para balikan si Vina. Hindi ko pwedeng iasa lahat ng trabaho sa kaibigan ko. Dahil tulad ko ay pagod rin iyon. Inayos ni Roman ang kanyang suot na sombrero. Ngunit alam kong may pailan-ilan na nakakilala sa kanya. May ilan pang ang tinuturo siya. "Dayan, mag-usap tayo." "Ano pa bang ginagawa natin? Hindi ba nag-uusap na tayo?" Hinawakan niya ako sa braso, dahilan para mapatigil ako. "Hindi ganitong pag-uusap. Gusto ko mag-usap tayo ng maayos. Hindi rito. Umalis tayo rito." Kumunot ang aking noo. "Hindi tayo pwedeng umalis. Ikaw kailangan ka rito. Isa kang panauhing pandangal. Samantalang ako kailangan ko magtrabaho. At isa pa, paano naman yung babaeng kausap mo? Iiwan mo lang yun ng ganon?" Siya naman ang kumunot ang noo. "Babaeng kausap?" "Oo, yung humahawak-hawak pa sa braso mo." Hindi ko napigilang magtunog masungit. Napairap din ako sa sobrang sama ng loob ko. Narinig ko ang kanyang mahinang pagtawa. "That girl? She's my cousin, si Olivia. Saka, just so you know and to clarify, hindi siya kasali sa pageant. Isa siya sa mga judges ng event." Nawala naman ang inis sa dibdib ko at napalitan niyo ng pagkapahiya. "Ha? Pinsan mo?" Medyo kabado kong tanong. Tumango naman siya. Noong una ay nag-aalangan pa siya na pagmasdan ng reaksyon ko. Ngunit habang tumatagal ay napapangiti na siya. "Dayan, sandali. Nagsiselos ka ba?" Umatras naman ako kasabay ng pag-iling ng paulit-ulit. "Di ah." "Kaya ba umiiyak ka dahil nagsiselos ka?" Napaturo naman ako sa aking sarili. Bahagya pa akong natawa, saka umiling upang magpanggap na hindi yun ang dahilan kung bakit ako umiyak. "If not, then tell me, bakit ka umiiyak?" "Imposibleng wala lang yun." Napahawak ako sa aking batok at binilisan ng pag-iisip. Napuwing ako. Mas lalong lumawak ang kanyang pagkakangisi. "Napuwing? Dalawang mata mo ang namumula?" Pareho ko kasing nakusot, saka naghilamos ako. "Dayan, hindi ako kahapon lang ipinanganak. Para lang alam mo, kilala kita. I know when you're lying." Parehong reaksyon pa rin ang pinapakita mo sa akin kapag nag-aalangan at nagsisinungaling ka. Kinakamot mo ang batok mo. Sabihin mo sa akin, bakit ka nandito? Sinusundan mo ba ako? "Hindi ah, may trabaho nga kami rito. Kasama ko yung kaibigan kong si Vina." "Okay, pero bakit nung nakita mo ako bigla kang tumalikod?" Hindi naman ako agad nakasagot.
Aminin mo na, Dayan. Nagsiselos ka. Kasi akala mo, isa sa mga babaeng may gusto sa akin si Olivia. Nang wala na akong maisip na sasabihin, saka ako tumayo ng tuwid. Ano naman kung nagsiselos ako? Bawal ba? Nagsiselos ka dahil? Dahil, gusto kita. Finally, inamin mo rin. Matagal ko nang hinihintay na sabihin mo sa akin yan. Kumunot ang aking noo dahil naguguluhan ako sa sinasabi niya. Sa wakas narinig ko rin mula sa'yo. At least hindi lang ako may gusto sa'yo. May gusto ka rin sa akin. Hindi mo alam kung gaano mo ako napasaya ngayon. Lumapit siya sa akin at hinawakan ang kamay ko. Alis tayo rito? May mga gwardyang nakasunod sa kanya. Ngunit mabilis naming natakasan iyon nang makasakay na kami sa kanyang sasakyan. May tinawagan lang siya sandali at pagkatapos ay nagmaneho na siya patungo sa bahay. Pagkapasok pa lang namin sa pinto ay hinalikan niya na ako. Ngunit agad ko siyang tinulak. Teka sandali, ang baho ko pa, maliligo muna ako. Lumayo siya sa akin at pinagmasdan ako. Pwede ba kitang samahang maligo? Tanong niya habang nakataas ang isang kilay. Sabi nila, kapag matanda ka na at virgin ka pa rin, darating ang araw na hindi ka na makakaramdam ng kilig sa katawan. Pero mukhang mali ang paniniwalang yon. Dahil ang totoo, kahit ilang taon ka, kung ang taong nasa harap mo ay talagang mahal mo, titibok pa rin ang mabilis ang puso mo at makakaramdam ka pa rin ng pagnanasa. Isang marahang tango ang isinagot ko kay Roman. Inalalayan niya ako patungo sa banyo ng kanyang silid. Siya na rin ang kumalas ng botones ng suot kong blouse. Binuksan niya na rin ang shower kaya basa kami pareho. Impit pa akong napatili nang maramdaman ng malamig na tubig sa katawan ko. Naghubad din siya ng suot na damit. Sa totoo lang, ni sa hinagap, hindi ko inaasahang mangyayari ito. At mararanasan ko ito. Akala ko habang buhay na ako magiging tuyot at walang dilig. Pero mukhang ngayon pa lang yata nagsisimula ang lahat sa buhay ko. Dahan-dahan please. Ngayon ko lang naranasan ng ganitong bagay. Nakita ko ang pagkagulat sa mga mata ni Roman. Ang ibig mong sabihin, virgin ka pa? Isang marahang tango ang binigay ko sa kanya. Oh Dayan, you really save yourself for me. Nakagat ko ang aking ibabang labi nang halikan niya ako sa batok. Stay still. Sisiguraduhin kong masisiyahan ka sa unang beses mo. Bulong niya sa tenga ko na nagpatayo sa balahibo ko sa aking batok. Dadalhin kita sa bahay bukas. Ipakikilala kita sa mga magulang ko at kapatid kong babae. Okay lang ba sa'yo? Tanong niya habang marahang hinahaplos ang braso ko at sinusuklay naman ng isa niyang kamay ang buhok ko. Bumaling ako sa kanya at tumitig ng ilang segundo. Sigurado kang ipapakilala mo ako sa magulang mo? Hindi ka ba natatakot na baka kung anong isipin nila? Bakit? Ano ba sa tingin mo ang iisipin nila, Dayan? Bumangon ako sa pagkakahiga at sumandal sa headboard ng kama. Siguradong sigurado ako na magugustuhan ka ng mga magulang ko. Kahit na hindi ako mayaman, kahit na isang simpleng tao lang ako, hindi ako kasing ganda ng mga babaeng dumaan sa buhay mo. No need to compare, Dayan. Lahat ng mga babaeng dumaan sa buhay ko, they serve their purpose. May rason kung bakit nangyayari ang lahat ng bagay. I had relationships, yes. Pero tingnan mo, sa'yo pa rin ako bumalik. Dahil una pa lang, alam kong sa'yo naman talaga ako. Kaya nga ako bumalik ng ormok para sa'yo. Hindi ko alam na magiging ganito pala ako kasaya. Kaya pala hindi ako biniyayaan ni Lord ng mga lalaki sa buhay. Kasi alam niyang may isang taong nakalaan para sa akin. Lumapit ako kay Roman at hinawakan siya sa magkabilang pisngi upang halikan. You are my one great love, Dayan. Masaya kaming dalawa na natulog ng gabing iyon. Kinabukasan, nakarinig na lang ako ng ingay sa may kusina.
Kumunot ang aking noo nang makita si Roman na nasa tabi ko pa rin. Ang labis na ipinagtaka ko kung nandito si Roman sa tabi ko, sino ang nasa kusina na nag-aasikaso roon. Dali-dali akong tumayo at nagbihis. Dahan-dahan ang kilos ko noong lumabas ako ng kwarto. Nakita ko agad na isang babae na nakatalikod at nag-aayos ng mga pagkain sa ref. Akmang lalapitan ko na ito nang biglang humarap ang babae. Akala ko kung sino lang ito. Ngunit biglang nanlaki ang mga mata ko nang makilala ito. Dayan? Ma'am Laura? Napanganga ang ina ni Roman nang makita nito ang ayos ko. Dayan, sino nandyan? Mas lalo pa itong nagulat na makita ang ayos ng anak niya. Gulong-gulo ang buhok at naka-boxers lang. Roman, Diyos ko po, ano nangyayari? Nanlaki ang mga mata ni Roman na makita ang kanyang ina. Mabilis niya akong hinila palapit sa kanya. Ano ginagawa mo rito? Malamang, bahay mo ito. Bahay ito ng anak kong lalaki. Bakit? Bawal na ba akong pumunta rito? Anong ginagawa ni Dayan dito? Sa totoo lang, hindi pa rin ako makapaniwala sa aking naririnig. Tinawag ako ng kanyang ina sa pangalan ko. Kilala niyo po ako? Tanong ko sa matandang ginang. Oh, but of course. Mula pagkabata, kilalang-kilala na kita. Hindi nagkulang ang anak ko sa pagpapaalala sa akin kung gaano kanya kagusto. Bumaling ako kay Roman at nakita ko siyang nagkibit-balikat. Sorry, Dayan. I was just shocked. Hindi ko alam na kayo na pala ng anak ko. Kaya naman pala hindi siya umuwi ng bahay kasi dito na pala kayo magkasama. Umiling naman ako agad. Naku ma'am, nagkataon lang po na umuwi siya rito kagabi. Hindi naman po kami laging nagkakasama. Ang ibig mong sabihin wala pang nangyayari sa inyo ng anak ko? Nagkatingin na naman kami ni Roman at alanganing ngumiti sa kanya. So meron na. Oh my God! Kailangan mong dalhin si Dayan sa bahay natin para makilala siya ng daddy mo at ng mga kapatid mo. Isa pa, may gathering sa bahay kasama ang mga relatives natin. It's the right time to bring her sa bahay at makilala ng ating pamilya. Ma, agad-agad? Oo, habang nandito ka sa Ormoc. Hindi ba pauwi ka na ng Maynila sa mga susunod na araw? At sigurado akong isasama mo na si Dayan. Kaya kung hindi pa ngayon, kailan pa? Sigurado naman akong matatanggap siya ng pamilya natin. Dayan is known for being one of the best volunteers here in Ormoc. Nanatili akong tahimik habang nakatingin sa matandang babae. Talagang ang marami siyang alam tungkol sa akin. Lumapit sa akin ang mama ni Roman at ikinawit ang kanyang braso sa akin. Halika, magluto tayo ng agahan niyo. Tahimik lang ako buong umaga. Si Roman naman ang kumakausap sa kanyang ina. Nakikinig lang ako habang kumakain kami. Pagkatapos ng agahan, umalis na rin ang ina ni Roman, kaya kaming dalawa na lang ang naiwan. Sorry, hindi ko alam na bibisita siya. Nabigla lang rin ako. Isang matipid at marahang tango ang binigay ko sa kanya. Okay lang, halata namang nabigla ka rin. Ilang minuto siyang tumahimik at tumingin sa akin. Pwede ka bang umabsent ngayon sa trabaho mo? Tanong niya. Nang mapansin kong seryoso siya at mukhang tila importante iyon, hindi na ako nagtanong kung bakit. Tumango na lang ako at mabilis na nag-message sa mga amo ko para sabihin hindi ako papasok ngayon. Pwede ko bang malaman kung saan tayo pupunta? Para lang alam ko. Tanong ko sa kanya habang nagbibihis siya ng damit. Ngumiti naman siya sa akin at kumindat. Kapag sumama ka sa akin, malalaman mo. Sumunod lang ako kay Roman. Pagsakay namin sa kanyang sasakyan, dinala niya ako sa isang salon. Medyo nagtagal kami ron dahil kinailangan akong ayusan. Pinlansya ang buhok ko at nilagyan ng gamot. Minake-upan din ako ng bading doon. Nang humarap ako sa salamin, pakiramdam ko hindi na ako yung dating Diana sa palengke nagtatrabaho. Maging si Roman ay napatungangan nang makita ang bagong ayos ko. Ano, Senator? Ang ganda ni Ma'am, no? Konting makeup lang nilagay ko dyan pero bagay na bagay sa kanya. Tumango naman si Roman. Bagay na bagay. Habang nasa biyahe kami,
Panay ang sulyap sa akin ni Roman. Ang ganda mo, Dayan. Kahit na tumanda na tayo, hindi pa rin nawala ang ganda mo. It stayed. Parang alak. Habang tumatagal lalong nagiging worthy. Ngumiti ako at umiwas ng tingin. Ganyan mo ba nakuha ang mga dating babae mo? Ang galing mo kasing mambola. Umiling naman siya. Hindi kita binobola, Dayan. Nagsasabi ako ng totoo. You are by far the most beautiful woman I know. Napangiti naman ako. Thank you. Nang makarating kami sa mall, ibinili niya ako ng magagandang damit. Hindi lang isa o dalawa kundi marami. Maraming nakatingin sa aming dalawa at kumukuha ng larawan. Ang iba, nakangiti, meron din iilan na nakasimangot. Hindi mo naman kailangan gawin to. Ang dami ng binili mo para sa akin. Nakanguso kong sambit sa kanya. Mahina siyang tumawa. Hindi mo kailangang mag-alala. Dapat nga matagal ko nang ginawa ang bagay na ito. Late na ako ng maraming taon. Okay lang. Hindi ba nga may kasabihang, it's better to be late than never? Masaya ako na nagagawa natin to ngayon. Nang mga sumunod na araw, kinailangan kong ihanda ang aking sarili dahil ipapakilala niya ako sa kanyang pamilya. Kabado ako na pumasok sa mansyon na pagmamay-ari ng kanyang mga magulang. Mayroon siyang kapatid na babae na sumalubong sa amin. Kuya, mabuti naman at nakarating kayo. Siya ba si Ate Dayan? Tanong nito, habang matamis ang mga ngiti na nakatingin sa akin. Tumango naman agad si Roman. Agad niya akong pinakilala sa kapatid niyang si Rose. Ang ibang mga kapatid niya ay wala sa bahay dahil abala mga ito sa kani-kanilang mga negosyo. Mabait si Rose at maayos makitungo sa akin. Naku, sa wakas at nakilala ka na rin ng pamilya namin. Ang akala ko ay habang buhay ka na lang magiging parte ng kwento ni Kuya. Ang tagal din naming hinintay na magkaroon siya ng lakas ng loob na bumalik ng Ormoc para ligawan ka at maipakilala sa amin. Sobrang saya ko. Ani Rose, habang naglalakad kami patungong dining room. Marami silang katulong kaya hindi na kailangang kumilos ng mga amo sa bahay. Finally, you brought the woman who I have been wanting to meet since then, Roman. Lumakas ang tibok ng puso ko nang marinig ang boses ng patriarka ng pamilya Fierro. Kasunod nito, ang ina ni Roman na matamis na nakangiti. Ang akala ko ay hindi na magpapakilala ng babae sa amin itong anak ko. Inabot na siya ng ganyang edad bago ka dito dinala sa bahay. Ano Roman? Kailan ang kasal niyo? Aba, hindi na kayo bata. Kailangan namin magdasal para sa inyo. Kailangan mo kami bigyan ng apo. Napatulala ako dahil sa tinakbo ng usapan. Sa totoo lang, hindi ko akalain na magiging ganito ang salubong sa akin ng pamilya ni Roman. Ang akala ko ay hindi matutuwa ang kanyang ama. Pero nagkamali ako. See? Sabi sa'yo, hindi mo kailangang kabahan. Ngumiti ako ng ubod ng tamis. Ano anak, hindi ka pa rin ba nagpo-propose kay Dayan? Ang bagal mo naman. Napakamot naman sa batok si Roman. Ang totoo niyan, Dad, nag-propose ako. Ang kaso, tinanggihan ako. Agad na nanlaki ang aking mga mata sa sinabi niya. Hindi ba Dayan, tinanggihan mo ang alok ko? Umiling naman ako na magkakasunod. Hindi po, para lang po malinaw, gusto ko pong magpaliwanag. Hindi ko po tinanggihan ang alok ng anak niyo. Hindi lang kami nagkaintindihan. Sa totoo po niyan, siya rin naman ang may kasalanan. Mag-propose ba naman ng lasing? Tapos hindi pa ako nakakapagpaliwanag, bigla-bigla na lang umaalis. Naningkit ang mga mata ni Roman. Ginaya ko rin ang ginawa niya. Naku Dayan, pagpasensyahan mo na ang anak ko. Ganyan talaga siya. Manang-mana sa kanyang ama. Madamdamin masyado. Nagkatawa na ng buong pamilya. Pero sana naman kapag tinanong kita ngayon, sasagutin mo na ako ng maayos. Hindi ko inasahan ng biglaang pagluhod at proposal ni Roman sa mga oras na yon. Napapatili at napapatalon-talon naman ang kanyang kapatid na si Rose habang nakatingin sa amin. Dayan Lopez, alam kong late ako ng ilang taon. Pero isa lang ang mapapangako ko. Hindi ako malilate sa kasal natin. Iyon ay kung papayag kang pakasalan ako. Please Dayan,
Marry me. Hinawakan ko ang kanyang kamay at hinila siya para mapatayo. Kinuha ko na rin ang singsing na hawak niya at sinuot iyon sa daliri ko. Hindi mo kailangang mag-please at lumuhod. Ikaw lang ang gusto kong makasama magmula noon pa. Kaya oo, pakakasalan kita. Isang mahigpit na yakap ang kanyang binigay sa akin. Isang yakap na matagal kong hinintay na maramdaman ulit. Kahit nakasama ko siya, hindi ko pa rin maikakaila na miss ko siya. Na sa bawat segundo, minuto at oras siya ang hinahanap ko. Masyado na akong maraming taon na sinayang. Ngayong nandito na siya ulit, hindi na ako papayag na umalis siyang muli na hindi ako kasama. Tama si Roman. Kaming dalawa ang para sa isa't isa. Kaya siguro hindi na ako naghanapan ng iba. At kaya naman siya bumalik dito sa Ormoc para magkasama ulit kaming dalawa. Niligtas niya ako hindi lang kay Gary. Niligtas niya rin ako sa aking pag-iisa. Ngayon, may kasama na ako. Hindi na ako malulungkot. Hindi na ako iiyak tuwing gabi. May karamay na ako. At iyon ay walang iba kundi si Roman. Ang taong mapapangasawa ko. The end. At dyan nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang The Senator's One Great Love. Written by Iya. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli mga kaibigan. Paalam!